May nagpuntang babae sa garden. Gustong bumili ng orchids. Napansin ko meron siyang Adam's apple at medyo kwadrado ang panga. Naalala ko yung waiter sa Yuli's restaurant. Baka maling pronouns ang maggamit ko sa kanya. Anong ginawa mo? Ko. Namilipit siya kaya tinawag ko siyang sir. Credit to the great Paul Medina Jr. for that wonderful comic strip. Kamusta? I'm Jerga, author of Conservative Kaba, a three-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Available in any St. Paul's bookstore near you. Let's get right down to it. Basahin natin itong article from Bandera. Subsidiary ito ng Inquirer. Iginiit ng Cebu-based writer na si Jude Bacalzo na valid ang kanyang nagong reklamo sa isang waiter sa restaurant matapos siya nitong tawaging sir. Teka, yung nagong ba ay dahil Cebu-based itong Bandera? Okay, moving on. Naimbitahan bilang resource person si June sa forum na pinamagatang Ma'am Sir, Reaching Out Improving Media Reporting to Future Journalists. In-address ni June ang mga nangyari sa insidente. Teka, June? Hindi ba Jude ang pangalan niya? Hindi lang maling pronouns itong si Bandera, maging noun mali din. What do you expect? Baka mamaya we're scraping at the bottom of the barrel na din naman dahil ito yung pinili nating news source, yung Bandera. So, anyway, I had a valid complaint. I was misgendered 3 times. My standard response is always humor, but inclusivity is crucial, especially in public-facing industries. Saad ng manunulat. Calling someone by their correct pronoun is a form of respect, and I'll give you that. Wala may mawala nako, wala may mawala nimo. So I think Cebuano ito. Sabi, I won't lose anything and you won't lose anything. Lahad pa niya. Okay, alam naman natin, last month naging viral ang issue na ito. Si Osang nga, nag-respond siya. Sabi ni Osang, ang madilim na katotohanan ay gusto mong tanggapin ka ng mga nakapaligid sa'yo na babae ka. Ang sumunod na sinabi ni Rosana ay pang-ookray. Hindi mo nga matanggap sa sarili mo na lalaki ka, ungas. So yung P na yun na sinabi ni Osang is pangit. And nagtataka kung bakit yung pangit is naka-bleep doon sa news pero yung ungas ay hindi. Anyway, hindi na ako dadagdag sa issue ni Jude Bacalzo. Baka mamaya ako pang mapatayo niya ng 2 oras. Nais ko lang gamitin itong issue na ito as a starting point. Alam nyo, I pray na hindi maipasa ang SOGI bill at hindi maging norm itong paggamit ng preferred pronouns sa Pilipinas. If you watch until the end of the video, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang nangyayari sa Amerika when it comes to this gender transitioning. And based sa ilang mga nabasa kong news, hindi na tayo nalalayo sa Pinas. Sabi nila ay kailangan daw nating i-transition ang mga kapatid nating transgender dahil very susceptible sila to suicide. Sa ibang bansa, kaya napipilitang ipatransition ang mga bata ng mga magulang nila is because ang mga gender clinics doon, and thank God wala pa tayong mga gender clinics dito. Listen to me, you're wrong. And if you don't get it, I feel sorry for you. Binibigyan ang mga magulang ng false choices na would you rather have a dead daughter or an alive son? You have only one choice. Ito ay sa case na kung ang anak na babae ay gustong maging lalaki. And totoo naman na may risk of suicide ang mga kapatid natin who identify as trans because a study done in 2014 by the William Institute found out that 42% of people who identify as trans have attempted suicide at some point in their life. However, another study in Sweden also says that the ideation to suicide doesn't seem to be alleviated even after sex reassignment procedures. At radical ang claim ngayon ng mga trans activists. Dati kung feminine man ka, you're just a man who feels like a woman. Ngayon, trans women are women. Hindi nakikita ng karamihan sa mga Pinoy what this fascination to gender ideology caused the West. That's why I'm here para ihatid sa inyo ang malungkot na balita. Alright, bago tayo magpatuloy, if you're getting value from this channel, maglalambing lang ako ng konti, baka naman pwedeng papindot ng subscribe button right there.
i-like nyo na rin itong video na ito and hit that notification bell. Marami pa tayong i-release na videos like this. What do you think? With this Jude Bacalso incident, tingin niyo yung mga Pinoy is naengganyo ng magpatuloy-tuloy sa gender ideology? Or baka may opportunity pa tayo para labanan ito? Let me know your thoughts in the comment section down below. Sa Western countries ay maaga na nilang tinatransition ang mga anak nila. Later, I'll show a video ng parents na sobrang agang transition ang anak nila. Mahulaan nyo kaya kung ilang taon? The sad thing is, totoo, may mga batang nagpapakita ng gender dysphoria. But many studies show that 80 to 95% of kids with gender dysphoria will eventually grow out of it if you just let puberty or biology to take its course. But of course, trans activists wouldn't allow that. Kaya ang battle plan nila is to transition kids. Kaya against ako sa buong pagme-mainstream ng buong LGBTQ+ culture dahil ang target nito ay ang malleable minds ng kabataan. If you don't eat your meat, you can't have any police! Kaya, ito, I'll present to you ang bawat stage ng transitioning na pinapa-undergo nila sa mga bata. First stage, social transition. At hindi ito yung, kunwari galing ka sa isang urban poor na area at magiging social ka na. Ang social transition ay maaring ipa-undergo nila sa preschoolers at the age of 4 and maybe lower. Ibig lang sabihin nito ay bibigyan nila ng bagong pananamit, bagong pronouns, bagong pangalan ang bata. Then, i-introduce nila ito sa society as a different person. Magse-celebrate ang mga celebrities sa anak nilang maaga pa lang ay transition na. Pero ang totoo niyan ay sinasalaksak lang nila ang ideology nila sa bata. Kapag mag-approach na ng puberty ang bata, ay sinasaksakan naman nila ng puberty blockers at ito ang second stage. Sabi ng mga leftist, reversible daw ang puberty blockers. But that's untrue. Wala silang long-term studies about the effects of these blockers. One example of this drug is Lupron. Once again, it's a recurring theme sa podcast na ito. Tale as old as time. Activists think they're fighting the system, but it turns out they're pawns of the system. Ang kumikita sa buong industry na ito ay ang Big Pharma. Kaya who cares kung anong mangyari sa mga bata? By the way, ang Lupron, di umano ay nakakos ng osteoporosis. Hindi sa mga matatanda, kundi dito sa mga bata na ito. Also, added info sa Lupron, it's used to sex offenders para mabawasan ang sex drive nila. So imagine niyo, ito yung sinasaksak nila sa mga bata to block their puberty. Chemical castration ang tawag dito and they're giving it to kids in the West. Third stage of transitioning is cross-sex hormones. Kung lalaki ka na nagtra-transition, ang ibibigay sa'yo is estrogen. Kung babae ka naman na nagtra-transition, testosterone ang ibibigay sa'yo. Ang testosterone ay napagpapalaki ng boses ng babae. Kumakapal din ang buhok nito at maaaring magkaroon ng balbas. Kung lalaki kang nag-estrogen, ay magkaka-man boobs ka. Pero kung dad bod ka lang na may man boobs, hindi yan pag-transition to the other gender. My milkshake brings all the boys to the yard. I came across an eyewitness documentary that featured this. Hindi nga lang kasing komplikado sa West ang pagtra-transition dito. And normally, diretso na sila dito sa stage na ito. Watch. Matapos nito, tumigil na rin siya sa pag-inom ng hormone pills. Parang nafe-feel ko po na napapanot na ako. Nag-hair fall po ako ng malala. Oo. So yung side effects niya, hindi na siya maganda. Pero pagkatapos nun, ano yung naging epekto sa'yo nung tinigil mo yung pagpipils mo? Feel ko po lumaki din yung braso ko. Feeling ko ang masculine ng katawan ko, gano'n. Bukod sa side effects ng gamot, may kamahalan daw ito. Sinubukan daw niyang gumamit ng injectable hormone treatment, pero sandali niya lang din ito ginamit. Ano naman naging epekto nun nung injectable sa'yo? Yung unang inject ko po, naalala ko, nilagnat po ako. Ha? Nilagnat ako. Pero yun, may doktor na nagreseta sa'yo. Wala po. Ha? Saan mo nakuha yun? Sa mga kaibigan lang. Parang nireseta lang din po nila ulit sa akin. Mas tipid din daw ang injectables. 50 pesos ang isang turok na isang beses sa isang linggo lang. Kung pills kasi, araw-araw iinumin at 11 piso kada tableta. Ang inconsistent na hormone treatment may epekto sa katawan ni Ashley. Pag hindi po kasi consistent yung
pag-inom ng pills, parang natutunaw lang din po yung dibdib mo. So, kumbaga, yung lahat ng nagbago sa katawan mo, naging mukhang babae, nawala siya nung tumigil ka mag-pills. Makita natin na kahit anong laban ni Kuya sa biology niya, the moment he stops the drugs, babalik at babalik ang katawan niya sa tamang anyo, which is pagiging lalaki. No matter what you do, biology wins. Lastly, ito yung final stage, sex reassignment surgery or SRS. Ang isang ginagawa sa mga babae ay double mastectomy, kung saan tinatanggal ang perfectly healthy breast nila. Another SRS procedure sa mga babae ay ang phalloplasty, kung saan kinukuha ang skin sa ibang parte ng katawan at gagawing ari ng lalaki. I don't think I feel well. Kung posible man ito. Parang Frankenstein monster sila. Sa lalaki, putol-ari ang ginagawa. I-invert ito para mag-shape like a vagina. Ang tawag sa procedure na ito ay vaginoplasty. Madaming complications for life ang mga procedures na ito. Here's an example of parents na may 2-year-old girl na sinimulan lang mag-transition to become a boy. Are you ready? Yes. Context. On the 6th of March, we welcomed our beautiful twins into the world. A boy called Arlo and a girl called Emerald. The first one they said was, "This is a girl." I genuinely remember your face just like lighting up like, "This is amazing." And then the next one was on, "This is a boy." It was like jackpot, one of each. This is the perfect combination here. Yeah, look at Daddy flipping. So now they're 4 years old and they identify as 2 boys. The first time that I realised Stormy wanted to identify as male was about roughly 2.5, but it's not really, he said, "I want to be a boy." He said, "I am a boy." And that is the difference. My name is Stormy and I'm 4 years old. I feel like a boy and I want to be a boy. Sometimes people call me girl. Do they? How does that make you feel? Sad. I can't remember the exact moment it switched over, but there was that point where I thought, you know what, this isn't just a phase. This is not a little girl we're looking at here, it's a little boy. Kung tingin nyo sa US lang nangyari ang mga ito, kung malala nyo nung June 2024, may parents dito sa Pinas na dinamintan ng gown ang anak nilang lalaki. Hindi na tayo nalalayo sa mga bagay na ito from the West. What do you think? Is this cause worth fighting? All I'm just offering is a glimpse of the future ng bansa natin. Maring dito tayo mapunta, maring hindi. Kung makikiuso tayo, then we're doomed. Hindi harmless itong ideology na ito. The bad part of this is that it trickles down to policies. Ano tingin nyo ang truth na ituturo sa mga children in schools these days? Hindi pa na ipapasa ang SOGI bill, pero may mga nakikita na akong gender ideology lessons sa mga public schools and even private. Ang mga next na questions ay, paano kayo mga access sa private spaces? Saan kaya ito ibabase? Bathrooms? Prisons? How will sports teams be segregated? How about pronouns? In New York, there's a $250K USD fine for misgendering. Kapag naipasa kaya ang SOGI bill, mapagmumulta na ni Jude Bacalso ang waiter na pinatayo niya. Using pronouns other than the correct ones is harmful to the student who demands it. And other students as well, because we don't want truth to just leave the building. Get out! Get out! Get the hell out of here! If the other students see that their teacher doesn't care about objective truth, it's harmful for the university in general. Everyone, I wish, will be like that kid, telling the emperor that he's not really wearing any clothes. For more reasons why we should oppose the SOGI bill, I made a video about it right here.